Humingi na ng tulong sa NBI at DFA ang Bureau of Immigration para malaman kung bakit may lehitimong pasaporte ng Pilipinas ang ilang dayuhan. Pinasisilip naman ng Department of Justice ang issue ng umano'y VIP treatment sa mga iligal na pumapasok sa bansa. Yan ang sanipuwersang tinutukan ni Cedric Castillo at Ivan Mayrina. October 3 nang arestuhin ng Bureau of Immigration ang 3 Pakistani national na may kaugnayan umano sa isang local terrorist group. Pero ang basihan ng pag-aresto, overstaying o pagiging undocumented umano. Wala mang naipresent ng travel document sa pasaporte. May naipakitang lehitimong national ID ang isa, habang ang isa may driver's license na nagsasabing Filipino citizen siya. Kasunod ito ng sunod-sunod na pagkakasabat sa airport ng mga dayuhang may lehitimong Philippine passport. Ito po talagang concern na ito is really siguro something na nakababahala. Isa po itong national security issue. We forward it to the issuing authority and to the National Bureau of Investigation upang maimbestigahan po at mahanap ang source nitong mga dokumentong ito. Hindi na bago mga dayuhang nahuhulihan ng Philippine passport. Ang pagkakaiba, lehitimo na at hindi peke ang mga hawak na passport ng mga nahuhuling dayuhan kamakailan. Kahit dapat Pilipino lang ang nagkakaroon ng pasaporte ng Pilipinas. Bukod sa investigasyong isinasagawa ng NBI, nakikipag-ugnayan na rin ng Immigration sa Department of Foreign Affairs, ang tanging ahensyang may kapangyarihang maggawad ng Philippine passport. It's really high time na magkaroon po ng crackdown against the syndicates that are part of this, whether it be from the government or from the private sector. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang Foreign Affairs Department. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla pinasisilit na rin ang issue ng di umano'y VIP treatment sa mga iligal na pumapasok sa bansa. May nakuha rin siyang impormasyon sa presyuhan di umano para rito. May info kami na sa blacklisted persons na nakaka-travel out or in, 150,000 pesos na ang presyo ng isang escort service sa blacklisted persons. And you have to look at the structure again on how it happens. Pinaiimbestigahan na ng DOJ kung may sindikato sa loob ng Bureau of Immigration na may kumpas sa di umano'y escort service. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin daw si Justice Secretary Remulla kay Immigration Commissioner Norman Tansinco. Oh yes, okay pa naman, but there are things that have to be addressed and answered. Hindi naman to overnight problem. This has been a problem for the longest time. Sa isang statement, sinabi ni Tansinco na inaalam na ng Bureau of Immigration ang galaw ng hinihinalang sindikato sa loob ng BI. Dinalaan din niya ang kanilang mga kawani na posibleng sangkot sa trafficking na mabigat ang parusa laban dito. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo. At ako si Ivan Mayrina. Nakatutok kami 24 oras. Sabi ng DFA, nakikipag-ugnayan na sila sa ibang ahensya kaugnay ng isyong ito. Siniseryoso raw nila ang alegasyon na may mga lehitimong passport na na-issue sa mga hindi Pilipino. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.